Ito palang bagong hepe ng Philippine National Police. Actually, hindi man pala masyadong bago. Medyo matagal-tagal na rin. Itong si Marbil, pagka-stricto din pala ito ka-coffee. Matindi din pala ito. Hindi kasi natin ito masyadong nagagawa ng vlog eh. Itong si General Marbil eh. Medyo stricto din pala ito ka-coffee. At magandang choice. Good choice din ito para sa administrasyon ni PBBM. No? Kasi noon eh, bato style eh, no? Tokhang eh. Diba? Wala naman nangyari. So anyway, ito ibang breed naman ito, ka-coffee. Nasa balita po ng Manila Bulletin, headline po ng Manila Bulletin, Marbil warns cops versus zero tolerance policy for wrongdoers. Actually, kaya ganyan naman yan, namamayagpag yan, may mga pulis na mga tumataliwas, kasi tinotolerate. Sa totoo lang, may mga opisyal din naman kasi na involved doon sa pagtotolerate. Pero ang sinasabi dito ni PNP Chief, ni Marbil, zero tolerance. Bawal kang magkamali. Pwede siguro mga minor. Kasi pwede ka naman kasuhan ng minor, ang tawag natin dyan, yung misconduct, di ba? Pwede kang kasuhan yan, neglect of duty, mga minor lang. Sige, pero may penalty kasama yan. Hindi naman lagi yan, kasi pag walang penalty yan, hindi gagawin mo lang ulit, total wala naman penalty. Pero lalo sa mga malalaking usapin, may dismiss agad yan. Kasuhan agad yan. In fairness, maganda yung accomplishments ng PNP. Yung numbers, kung sino mga naparusahan, nandiyan dyan sa baba. Yan po, nagbabanta po itong si Marbil sa mga pulis po. Yan, zero tolerance daw po yung kanyang polisiya sa mga gumagawa po ng kalokohan. General Romel Francisco Marbil, ang hepe po ng Philippine National Police, warned all policemen of its zero tolerance policy towards misconduct and abuse as he emphasized the need for the police force to maintain integrity and professionalism. Kung mai-instill lang yung principle na talaga yan, yung integrity and professionalism, malaking contribution yan sa PNP. In a statement issued on Sunday, ngayong araw lang po yan, July 21, Marbil said the PNP's internal disciplinary mechanism, o itong IDM, is working well as manifested by what he described as swift and stringent measures to penalize, punish, and charge police officers involved in misconduct. In short, mas pinabilis silang proseso. Pag may complaint against a police officer, yan, swift, dapat mabilis ang pang-action dyan. Diba? We have no room for erring officers in our ranks. The PNP is fully dedicated to upholding the law and ensuring that every police officer adheres to the strictest code of conduct. Misconduct and abuse will be met with full force of our internal disciplinary mechanism, sabi po ni Marbil. Sana magtuloy-tuloy na ito. Mapaganda na lang ang imahe ng pulisya kasi nasira naman talaga eh. Lalo na ng tukang, sirang-sira din ang imahe ng mga pulis eh. Kahit yung mga mabubuting pulis nadamay eh dyan sa uplang tukhang. Kasi may mga court decisions eh na umabuso yung mga pulis eh. Kahit 5 lang yung umabuso dyan, 10 lang ang umabuso dyan, damay na yung buong organisasyon. Yun ang mahirap. Diba? Sa dinami-dami ng pulis, libo-libo yan, hundreds of thousands ka-coffee ng pulis. May gumawa lang na isa dyan. Siyempre, yung impact niya sa imahe ng PNP, apektado. Do isolated case lang naman yun. Diba? Earlier, the PNP's Internal Affairs Service, o IAS, said more than 6,200 policemen, marami-rami na ito ka-coffee, 6,200 policemen were punished for various offenses sa ilalim na po yan ng administrasyon ni Marcos as part of the government's internal cleansing measures. In fairness din, sa panahon din ni PBBM, na ni-review yung mga top rank, no? Yung mga matataas na opisyal, yung mga colonel pataas, yung rango, di ba? Pinag-resign lahat yan sa pwesto at ni-review yung kanilang mga papeles at doon may mga natukoy na involved sa drug transactions at natsugi. Di ba? Ginawa ba ng panahon ni Digong yan? Di bang ginawa yun? Oh, para sa admin ni Marcos, 6,200 po ang naparusahan na. For this year, IAS Inspector General Brigido Dulay said a total of 2,591 were charged from January up to present. 47 of them were dismissed, 20 were demoted, while 140 were suspended. Oh, dami niya, no? Ngayon taon lang yan, ha? 2,591. At isang problema, halimbawa yung pagbabaero, no? Problema ang babaerong pulis, no? Lalo na kung opisyal, napakinggan niyo yung appointment, yung hearing dyan sa Senado, di ba? Hindi na confirm yung promotion ng isang general dahil lumabas yung kanyang original wife na hindi pala siya sinusustentuhan at hindi pala siya sinasaktan pala siya. O hindi siya na-promote. Malaking factor din yung media. Di ba? At yung paglabas na yon ng original wife, ay doon, nadawit yung kanyang may bahay. No? Hindi rin na-promote dahil may babae, etc. etc. So mas maging aral din yan sa ilang mga pulis na
miyembro ng Philippine National Police. The time for complacency is over. O yan, yari na. We will not tolerate any form of misconduct within our ranks, sabi ni Marbil. He also outlined his plans to strengthen the IAS, which will enhance investigations and ensure appropriate disciplinary actions. He likewise highlighted the ongoing efforts to combat crime, address illegal drugs, and boost public trust in PNP. Ito, kahapon lang di ba, na-topic natin itong si Marbil, yung may mga humihingi sa kanya ng permit, no, para makapag-rally. Panawagan niya, hindi niya naman sinasabi na bawal kayo mag-rally. Pero dinidiscourage ko kayo na mag-rally dahil ang daming ginagawang kalsada. Idadagdag pa kayo dyan, hindi lalo nag-traffic yan. Yan yung permission na ibigay nyo sa taong bayan, di ba? To further promote transparency and accountability, Marbil said the PNP is now investigating and new technologies, is now investing, namumuhunan, hindi nag-iimbestiga. PNP is now investing in new technologies, including AI-powered body cameras. Dapat, noon pa dapat yan Kaso, ang problema pinabayaan din kasi. Mahuhuli kasi, no? He also directed increased police visibility, quicker response teams, and closer collaboration with the Justice Department to ensure fair prosecution. Parang SONA itong dating na to Parang nag-SONA si PNP chief May mini SONA siya dito These measures have already yielded positive results as evidenced by recent IAS reports, sabi ni Marbil. Meanwhile, he emphasized the need for expedited police investigations, setting new timelines of 5 to 10 days for minor cases and 2 months for more serious offenses, as he stressed the importance of providing legal support to officers facing counter charges, recognizing the challenges they often encounter. Medyo mabilis na rin pala ito. 5 to 10 days lang po nare-resolusyonan yung mga minor cases at tumaabot naman po ng 2 months para sa mga serious offenses. At least kahit paano may pagbabago just sa PNP. In fairness, congratulations kay PNP Chief Marbil. At least nag-i-institutionalize ng mga mechanisms dyan para maibalik yung magandang imahe ng pulisya. Kasi nasira yan dahil sa oplan tukhang ni Bato. Yung factor yan Ka-Coffee na nakasira sa kalagayan ng ating mga pulis. Ma'am Rebecca Esteban, ma'am, thank you. Nag-send sa atin ng star na dyan po sa Facebook. Nakikinig daw po siya mula dyan sa Canada. Ma'am Rebecca Esteban. Ay, thank you sa panonood niyo po sa atin. Kay Pete Tandog, Bayot Country, Dalagitang Hari Roqueta. Ay, grabe. Ay, grabe naman yan. Cambio kayo siya. Julieta Agbayani, ano ba yung paulit-ulit? 2 years na yan, wala bang iba? Correct, yung tao nila yan, pulburon video na yan, hindi na natapos yan. Jojo Nat, yan Jojo Nat, Protect PBBM. Norma Astudillo, hello Ka-Coffee, God bless the Philippines and beloved President BBM. Oy, happy viewing sa inyo Ka-Coffee. O siya, sige. Gabi na. 10:53 na po, mag-alas 11 na po ng gabi dito sa Pilipinas. Ako'y magpapaalam na sa inyo, no? Bukas naman, SONA Ka-Coffee. Kailangan medyo maaga tayo para ready tayo sa SONA. Yung mga Ka-Coffee natin na nakikinig po sa Facebook, please Ka-Coffee, follow and like. At kung nasa YouTube po kayo, i-click nyo lang po ang subscribe. Oy, Ka-Coffee, thank you Ka-Coffee 300,000 na po tayo. Ayan 300,000 na po tayo sa YouTube. Maraming salamat po sa mga nakasubscribe na sa atin sa YouTube, ang Ka-Coffee, no? 300,000 na po tayo. Alright, sige, maraming salamat sa inyo Ka-Coffee, sa inyong walang sawang suporta. Pati sa mga DDS na rin na nakikinig sa atin, mag-subscribe na rin kayo para dumami na tayo Ka-Coffee. O siya, sige. Kung magpapaalam sa inyo, kita-kits ulit tayo bukas Ka-Coffee. Antabayan na natin yung State of the Nation address ng ating presidente. Good night everyone. Bye-bye.